Darating ang sandali na ang mga luhang dati ay simbolo ng aking kahinaan, ay magiging selyo ng kanilang pagkawasak. Makikita ko ang lalaking nabulag ng kasinungalingan na nagmamakaawa sa aking paanan, habang ang babaeng ahas na umagaw sa aking buhay ay hihimas sa rehas ng sarili niyang mga pagkakamali. Hindi ako magpapatawad dahil sa awa. Magpapatawad ako dahil wala na silang halaga sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na nananatiling nakatago sa ilalim ng aking suot na itim na bestida. Isang kontratang magpapabago sa kapalaran ng buong pamilya Montenegro na sila mismo ang pumirma nang hindi nila alam. Matalim ang sikat ng araw sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ngunit ang hangin sa loob ay tila nanggagaling sa isang freezer. Pilit kong kinalimutan ang boses na iyon sa loob ng 7 taon. Ngunit ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagpapaalala. Rafael, honey, huwag mo nang hawakan ng batang yan. Baka kung anong sakit ang makuha mo sa mga batang kalsada. Isang barya lang ang ibigay mo. Sapat na yon para sa mga hampas lupang tulad nila. Ang boses na iyon. Malambing na tila musika, ngunit may lason ng isang kobra. Celine. Lumingon ako at doon ko sila nakita. Ang aking dating asawa, si Rafael Montenegro, ay nakatayo sa tabi ng isang babaeng balot ng mamahaling alahas na tila ba sinusubukang itago ang dumi ng kanyang kaluluwa. Hawak ni Rafael ang kamay ng aking anak, si Baste. Hindi siya batang kalsada, Celine. Mahinang sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito habang nakatitig sa mukha ni Baste. Isang mukhang tila ba ipininta mula sa sarili niyang refleksyon. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit na matagal kong ikinulong sa ilalim ng aking profesional na maskara. Sa isang iglap, mabilis akong humakbang at hinila si Baste sa aking tabi. Ang aking bawat galaw ay kalkulado, elegante, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bitawan mo ang anak ko, Mr. Montenegro. Ang aking tinig ay malamig pa sa bakal, sapat na para magpalingon sa mga taong nasa paligid namin. Nalaglag ang panga ni Celine. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya ay napalitan ng matinding gulat. Elena, ikaw ba yan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ngunit hindi ito umabot sa aking mga mata. Elena, ang babaeng pinalayas niyo 7 taon na ang nakalilipas ay matagal lang patay. I am Miss E, the lead consultant of the Alpha Group. At kung hindi ako nagkakamali, may appointment kayo sa akin sa boardroom pagkalipas ng 30 minuto. Elena, sandali. Ang batang ito, siya ba ay... Nauutal si Rafael. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay Baste. Anak ko siya, at wala siyang kinalaman sa iyo, putol ko sa kanyang sasabihin. Tiningnan ko ang aking relo. 15 minuto na lamang bago magsimula ang nakatagdang pagguho ng kanilang mundo. Huwag niyo sayangin ang oras ko sa drama. Celine, ayusin mo ang iyong lipstick. Mukhang masyado kang namumutla para sa isang babaeng malapit ng mawalan ng lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking legal team ang lumitaw. Ang lahat ng bank accounts ni Celine ay nasa ilalim na ng ating monitoring. Handa na ang freeze order. Hinarap ko ang aking driver na naghihintay sa labas ng simbahan. Dalahin mo na si Baste sa hotel. Mag-ingat kayo. Mommy, sino sila? Tanong ni Baste. Ang kanyang boses ay inosente, ngunit puno ng katalinuhan. Wala silang pangalan sa buhay natin, Baste. Mga aninulang sila ng nakaraan na malapit nang mawala sa dilim. Sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok ng may pagmamahal na para lamang sa kanya. Nang makaalis ang sasakyan, hinarap ko ang mag-asawang Montenegro. Ang mukha ni Celine ay punong-puno na ng puot. Ang kanyang pagiging pa-victim ay unti-unti nang natituklap. Ano bang akala mo, Elena? Dahil lang nakasuot ka ng mamahaling damit, ay kaya mo na kaming tapatan?
Asawa pa rin ako ni Rafael. Ako ang legal na asawa. Ang pagiging legal na asawa ay isang papel lamang, Celine. Ang pagiging magnanahaw ng kumpanya ay isang katotohanang nakasulat sa mga dokumentong hawak ko ngayon. Bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para manginig ang kanyang buong katawan. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sariling sasakyan. Ramdam ko ang titig ni Rafael sa aking likuran. Isang titig na puno ng pagsisisi at pangungulila. Ngunit wala na akong pakialam. Sa loob ng 7 taon, natutunan kong ang pinakamabisang paraan ng paghihigante ay hindi ang pagsigaw o pag-iyak. Ito ay ang pag-upo sa kabisera ng mesa habang pinapanood ang iyong mga kaaway na mabilaukan sa sarili nilang mga kasinungalingan. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa opisina ng Montenegro Corp, binuksan ko ang aking laptop. Ang unang pahina ng aking presentasyon ay hindi tungkol sa muling pagbangon ng kanilang kumpanya. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pagbawi sa bawat sentimo, bawat ari-arian, at bawat dangal na kinuha nila sa akin. Natapos ang unang hakbang. Ang bomba ay nakatanim na sa gitna ng kanilang kumpanya, at tanging ako lamang ang may hawak ng detonator. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin ang kanilang huling hininga ng yabang bago ko ito pasabugin. Handa na bang lahat para sa pulong? Tanong ko sa aking assistant sa kabilang linya. Opo, Miss E. Naghihintay na rin si Doña Victoria sa boardroom. Mukhang hindi siya nasabihan kung sino ang bisitang darating. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang matandang reyna na nagtaboy sa akin sa gitna ng ulan. Panahon na para malaman niya na ang ulan na iyon ang naghugas sa aking kahinaan at naging dahilan ng aking muling pagsilang bilang isang bagyong wawasak sa kanyang kaharian. Hindi ko alam kung anong mas masakit para sa kanila. Ang malaman na buhay ako o ang malaman na ako na ang may-ari ng kanilang kinabukasan. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Isang liham na iniwan sa akin ng yumaong ama ni Rafael na nagsasabing, ang lahat ng yaman ng pamilya ay may isang kondisyong hindi kailanman matutupad ni Celine. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, ako ang sumusulat ng mga patakaran. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Montenegro Corporation ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa mga pader ng kanilang kayabangan. 7 taon na ang nakalilipas, kinaladkad ako palabas ng gusaling ito habang ang mga empleyado ay nanonood at bumubulong ng mga mapanirang salita. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay yumuyuko sa aking pagdaan. Hindi dahil kilala nila ako, kundi dahil sa takot at respeto sa kapangyarihang dala ng pangalang Miss E. Pinihit ko ang hawakan ng pintuan ng boardroom nang walang pag-aalinlangan. Ang lamig ng aircon sa loob ay sumalubong sa akin, kasabay ng matatalim na titig ng mga taong naroroon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo ang babaeng naging mitsa ng aking impyerno, si Doña Victoria Montenegro. Nasaan ang consultant mula sa Alpha Group? Bakit isang bastos na babae ang pumasok ng walang pasabi? Ang boses ni Doña Victoria ay puno ng awtoridad, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking designer bag sa mesa. Tinanggal ko ang aking shades at direktang tumitig sa kanyang mga mata. Bastos? O baka naman hindi mo lang matanggap na ang babaeng itinapon mo sa basura ay siya na ngayong may hawak ng iyong kapalaran, Victoria? Napatayo ang matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa akin. Elena? Anong kalokohan ito? Rafael, bakit narito ang babaeng ito? Pumasok si Rafael kasunod si Celine. Ang mukha ni Celine ay punong-puno na ng pawis, kahit pa napakalakas ng aircon. Mama, siya ang ipinadala ng Alpha Group. Siya si Miss E, mahinang paliwanag ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan at hindi maipaliwanag na emosyon. This is a joke! I will not allow this! Sigaw ni Doña Victoria.
Hindi ako makikipagtulungan sa isang babaeng walang dangal. Kung ganon, handa na ba kayong ideklara ang bankruptcy bukas ng umaga? Kalmado kong sagot habang binubuksan ang aking folder. Dahil ayon sa aking pagsusuri, ang Montenegro Corp ay wala ng pondo. Ang inyong mga utang ay lampas na sa inyong natitirang ari-arian. In simpler terms, Victoria, you are broke. That's impossible. Maayos ang takbo ng kumpanya, sabat ni Celine. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinungaling ka, Elena. Gusto mo lang kaming gantihan. Ninitian ko siya. Isang ngiting sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Talaga ba, Celine? O baka naman gusto mong pag-usapan natin ang C&C Marketing Services? Biglang namutla si Celine. Ang kanyang mga labi ay nawalan ng kulay. Anong sinasabi mo? Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari mo, hindi ba? At sa loob ng 3 taon, ang Montenegro Corp ay nagbabayad ng milyon-milyon para sa mga serbisyong hindi naman talaga nag-e-exist. You've been bleeding this company dry, Celine. At ang lahat ng ebidensya ay narito sa aking halap. Ibinagsak ko ang audit report sa gitna ng mesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Rafael, honey, don't believe her. Gawa-gawa lang niya yan dahil galit siya sa atin. Umiiyak na sabi ni Celine habang kumakapit sa braso ni Rafael. She's trying to destroy our family. Tumingin si Rafael sa report, pagkatapos ay kay Celine. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago, mula sa pagkalito tungo sa isang matinding poot. Celine, ipaliwanag mo ito. Bakit ang pirma mo ang nareto? It's not what it looks like, Rafael. I did it for us. Para may backup tayo kung sakaling malugi ang kumpanya. Ang tangkang pagdadahilan ni Celine ay lalong nagpabaon sa kanya. For us? O para sa luho mo? Muli kong singit. Ang aking tinig ay tila isang latigo. Victoria, ito ang babaeng pinili mo para palitan ako. Isang ahas na dahan-dahang kinakain ang sarili mong pamana. How does it feel to realize that the person you trusted is the one who stabbed you in the back? Napaupo si Doña Victoria. Ang kanyang dating matayog na balikat ay tuluyan ng bumagsak. Ang boardroom na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging isang kulungan ng kanilang mga kasalanan. Anong gusto mo, Elena? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag. Pera? Gusto mo bang bawiin ang lahat? Pera? Tumawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bahid ng saya. Mayroon na ako niyan, Rafael. Ang gusto ko ay makita kayong mawalan ng lahat, tulad ng ginawa niyo sa akin. Pero dahil kailangan ko ang kumpanyang ito para sa aking sariling investment, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Tumitig ako kay Celine, na ngayon ay nakaluhod na sa tabi ni Rafael. Ilalabas ko ang bailout fund. Isasalba ko ang Montenegro Corporation. Pero sa isang kondisyon. Mula sa araw na ito, Celine is banned from entering this building. At si Victoria, ikaw ay magre-resign bilang chairwoman. I will take over your seat. No, hindi mo pwedeng gawin yon. This is my family's legacy, sigaw ni Doña Victoria. Ang legacy mo ay abo na, Victoria. Ako na lang ang tanging paraan para hindi kayo matulog sa kalsada bukas, madiin kong sagot. Meron kayong 24 na oras para pirmahan ang resignation papers at ang transfer of authority. Kung hindi, ang susunod na makakausap nyo ay ang NBI tungkol sa plunder at estafa ni Celine. Tumayo ako at kinuha ang aking gamit. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, naramdaman ko ang paghawak ni Rafael sa aking braso. Elena, please. Let's talk about our son. Hinarap ko siya ng may blankong ekspresyon. Ang anak ko ay walang ama, Rafael. Namatay ang ama niya noon gabi na pinili mong maniwala sa isang ahas kaysa sa sarili mong asawa. Huwag mong gagamitin ang anak ko para iligtas ang iyong sarili. Marin kong binuwi ang aking braso at lumabas ng silid.
Ang bawat hakbang ko palayo ay nagbibigay sa akin ng isang uri ng huaikam na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ngunit habang naghihintay ang elevator, isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba tapos na ang lahat? Hindi mo pa kilala kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng laro. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Ang kumpanyang sinusubukan kong isalba ay may itinatagong isang lihim na maaaring maging mitsa ng aking sariling pagkawasak kung hindi ako mag-iingat. Ang bawat tagumpay ay may kalakip na panganib. At ang mensaheng natanggap ko ay isang paalala na ang mga Montenegro ay hindi basta-bastang susuko ng walang madugong laban. Ngunit habang naglalakad ako sa parking lot ng kumpanya, hindi takot ang naramdaman ko, kundi isang masiding pananabik. Ang laro ay nagiging mas kapanapanabik kapag ang kalaban ay nagsisimula ng gumamit ng maruming paraan. Elena, sandali lang, mag-usap tayo. Ang boses ni Rafael ay sumigaw sa likod ko. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at tila ba nagmamadaling maabutan ang isang bagay na matagal na niyang hinahayaang mawala. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking sasakyan. Doon ko siya hinarap. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang nagsuot ng itim na gwantes, isang kilos na tila ba ayaw kong madumihan ng aking balat sa kahit anong koneksyon sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Rafael. Ang lahat ng kailangan mong malaman ay nasa mga dokumentong iniwan ko sa boardroom. Malamig kong sagot habang binubuksan ang pinto ng kotse. Bakit kailangang maging ganito? Bakit kailangang sirain mo ang pamilya ko? May bahid ng pait at panunumbat sa kanyang tinig. Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos para kay Baste? Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Pamilya mo? Rafael, ikaw ang sumira sa pamilya natin noon gabi, na mas pinili mong pakinggan ang boses ni Celine kaysa sa tibok ng puso ng asawa mo. At huwag mong gamitin ang pangalan ni Baste. Wala kang karapatang maging ama sa batang hindi mo man lang kinilala noong kailangan niya ng proteksyon. I was wrong, okay? I know I made a mistake. Pero 7 taon na ang lumipas, Elena. Hindi mo ba kayang magpatawad? Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang aking balikat. Ngunit mabilis akong umiwas. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi. Hindi para sa mga taong napipilitan lang dahil wala na silang choice. Tumitig ako ng diretso sa kanyang mga mata. Hinahanap ang kahit anong bakas ng lalaking minahal ko noon. Ngunit wala akong nakita, kundi isang anino ng kahinaan. Isalvage mo ang natitirang dignidad ng iyong ina at asawa, Rafael. Dahil bukas, ang pangalang Montenegro ay magiging kasing kahulugan na ng isang malaking iskandalo. Sumakay ako sa sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng usok at alikabok. Sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakasabit sa aking dashboard. Ang unang sapatos ni Baste na binili ko gamit ang huling barya sa aking bulsa noong pinalayas ako. Ito ang aking golden moment. Ang paalala na ang bawat sakripisyo ko ay may mukha at pangalan. Nang makarating ako sa hotel suite, ang katahimikan ay bumasag sa aking pag-iisip. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. May mali. Baste, nasaan ka? Tawag ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Walang sumagot. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakabukas. Pagpasok ko, nakita ko si Baste na mahimbing na natutulog sa kama. Ngunit sa tabi ng kanyang unan ay may isang itim na rosas na may kasamang liham. Dahan-dahan kong kinuha ang papel. Ang bawat letra ay tila ba nakasulat gamit ang dugo. Hindi sapat ang pera para mabawi ang lahat, Elena. Ang buhay ay binabayaran din ng buhay. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng suite.
Pumasok ang aking security detail, hingal na hingal. Miss E, humihingi po kami ng paumanhin. May nakapasok sa security system ng hotel. Isang tao ang nagpanggap na room service. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking buong katawan. Hindi ito ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na nagpapaplano ng isang mas matinding pagkawasak. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Ilang taon na ang lumipas, Miss E? Akala ko ay nakalimutan mo na ako. Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ang iyong serbisyo, Marcos. Hanapin mo kung sino ang nagpadala ng rosas sa hotel ko sa loob ng 1 oras. At Marcos, gusto ko silang makitang nagmamakaawa bago sumikat ang araw. Ipinatong ko ang aking kamay sa noo ni Baste. Ang inosente niyang mukha ang nagbibigay sa akin ng lakas na maging isang halimaw kung kinakailangan. Kung akala ni Celine at ng kung sinumang nasa likod nito na matatakot ako sa kanilang mga pananakot, nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang babaeng pinalayas nila noon ay nagmula sa apoy. At ngayon, ako ang sunog na tutupok sa kanilang lahat. Muling tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Doña Victoria. Hinayaan ko itong tumunog ng 10 beses bago ko sinagot. Elena, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong ama at sa kumpanya namin. Ang boses ng matanda ay puno ng desperasyon at takot. Ang tanging bagay na alam ko, Victoria, ay tapos na ang oras nyo. Sagot ko habang nakatingin sa itim na rosas. Hindi, Elena. May mas malaking panganib. Ang Alpha Group, hindi mo ba alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari niyan? Ginamit ka lang nila. Nabitawan ko ang itim na rosas. Ang malamig na katotohanan ay tila ba isang yelo na dumaloy sa aking likuran? Kung ang Alpha Group na nagbigay sa akin ng kapangyarihan ay may ibang agenda, ibig sabihin ba ay isa lamang akong piyesa sa isang laro na mas malaki pa sa aking paghihigante? Nasaan ka, Victoria? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng otoridad. Narito ako sa lumang warehouse sa may pier. Bilisan mo, Elena, bago pa nila ako mahanap. Biglang naputol ang linya. Isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa kabilang linya bago ito tuluyang nawala. Hindi ito isang simpleng drama ng pamilya. Ito ay isang digmaang may kasamang mga lihim na maaring pumatay sa aming lahat. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aking sasakyan sa malubak na daan patungo sa pier ay tila tibok ng aking puso. Mabilis, marahas, at puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang dilim ng gabi ay lalong pinatindi ng amoy ng kalawang at alat ng dagat. Hindi ako naririto dahil sa awa. Naririto ako dahil ang katotohanan ay isang sandata at kailangan kong makuha ang hawakan nito bago pa may ibang gumamit nito laban sa akin. Narating ko ang lumang warehouse. Ang kalawangin nitong pinto ay bahagyang nakabukas na naglalabas ng isang malamlam na liwanag mula sa loob. Walang bantay, walang ingay. Ang katahimikan ay tila isang bitag na naghihintay lamang na sumara. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Ang tunog ng aking takong sa semento ay lumilika ng isang matalim na ritmo sa gitna ng katahimikan. Sa dulo ng malawak at madilim na espasyo, nakita ko ang isang figurang nakaupo sa isang lumang silya, si Doña Victoria. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mansa ng dumi at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon. Victoria! Ang aking tinig ay hindi nanginig, ngunit ito ay puno ng awtoridad. Napaangat ang kanyang ulo. Ang mga mata ng dating reyna ng mga Montenegro ay puno ng luha at matinding takot. Elena, salamat sa Diyos, dumating ka. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko, Victoria. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang tungkol sa Alpha Group? At ano ang kinalaman ng aking ama? Lumapit ako,
sapat na para makita ang panghinginig ng kanyang mga labi. Ang Alpha Group, hindi ito kumpanya ng mga investor mula sa ibang bansa. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na galing sa hukay. Ito ay pagmamay-ari ni Miguel Valdemor, ang mortal na kaaway ng iyong ama at ng aming pamilya. Ginamit kanya, Elena. Binigyan kanya ng yaman at kapangyarihan para lamang gamitin kang instrumento sa pagwasak sa amin. At ang iyong ama, hindi siya namatay sa sakit. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang hangin sa aking baga ay tila naglaho. Anong sinasabi mo? Ipinadala ni Miguel ang mga dokumentong iyon kay Rafael 7 taon na ang nakalilipas. Ang mga peking ebidensya ng iyong pagtataksil, hindi si Celine ang utak niyon, Elena. Si Miguel ang nagplano ng lahat para palayasin ka at dahan-dahang ubusin ang aming yaman habang ikaw ay naghihigante. Pinatay niya ang iyong ama dahil hawak ng ama mo ang katibayan ng mga ilegal na gawain ni Miguel sa Alpha Group. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking likuran. Ang lahat ng aking tagumpay, ang bawat hakbang ng aking paghihiganti, ito ba ay bahagi lamang ng plano ng ibang tao? Ako ba ay naging isang sunod-sunurang manika sa kamay ng pumatay sa aking ama? Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng poot dahil alam na ni Miguel na alam ko na ang totoo. At alam niyang pupuntahan mo ako. Tumingin si Victoria sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay lalong lumaki sa takot. Mabilis akong lumingon. Mula sa dilim, lumabas ang ilang mga lalaking nakaitim. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga maskara. At sa gitna nila, isang pamilyar na figura ang lumakad ng may kampanteng ngiti, Celine. Ngunit hindi ito ang Celine na umiiyak at nagmamakaawa sa boardroom. Ito ay isang Celine na may hawak na baril, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Napakahusay na drama, hindi ba? Ang tawa ni Celine ay matunog sa loob ng warehouse. Salamat sa iyo, Elena. Ang Montenegro Corp ay malinis na sa utang at handa ng kunin ni Miguel. At dahil ikaw ang pumirma sa lahat ng bailout documents, ikaw ang lalabas na mastermind ng lahat ng illegal na transaksyon. Celine, ikaw ang pumatay sa ama ko. Tanong ko. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Wala siyang silbi tulad mo, sagot niya habang dahan-dahang itinataas ang baril. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin dito. Mas gusto kong makita kang nabubulok sa kulungan habang pinapanood mo si Baste na lumalaki sa ilalim ng pangangalaga ni Miguel Valdemor. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal ang narinig mula sa bubungan ng warehouse. Isang usok ang biglang bumalot sa aming paligid, na naging sanhi ng pag-ubo ng mga lalaki ni Celine. Hindi ako nag-atubili. Hinila ko si Victoria mula sa kanyang silya. Tumayo ka kung gusto mong mabuhay, sigaw ko sa kanya. Kinaladkad ko ang matanda patungo sa isang maliit na lagusan sa gilid ng warehouse. Ang aking isipan ay mabilis na nagpoproseso. Kailangan kong iligtas si Victoria, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil siya lamang ang aking tanging ebidensya laban kay Miguel at Celine. Elena, hindi ka makakatakas! Ang sigaw ni Celine ay narinig ko sa aming likuran, kasunod ang tunog ng putok ng baril na tumama sa mga bakal na barrel sa paligid namin. Narating namin ang aking sasakyan. Mabilis ko itong pinaandar habang ang mga bala ay tumatama sa windshield. Ang adrenaline ay dumadaloy sa aking mga ugat. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lamang ang malinaw sa akin. Ang tunay na kaaway ay hindi ang mga Montenegro. Ang tunay na halimaw ay ang taong nagbigay sa akin ng korona ng paghihigante. Habang mabilis kaming lumalayo sa pier, kinuha ko ang aking phone at nag-record ng isang maikling voice memo. Marcos, kalimutan mo ang utos ko kanina. May mas malaking target tayo. At Marcos, kung may mangyari sa akin, ibigay mo ang folder na nasa vault ko kay Rafael. Siya na lang ang tanging makakaprotekta kay Baste.
Tumingin ako sa rear view mirror. May 3 itim na sasakyan ang sumusunod sa amin. Ang kanilang mga ilaw ay tila mga mata ng mga predator sa dilim. Elena, may isa pa, ubo ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila paos na. Ang Alpha Group, hawak nila ang lahat ng iyong assets. Isang click lang nila, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Magiging pulubi ka ulit sa loob ng 1 minuto. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi lang buhay ko ang nakataya. Ang aking dignidad, ang aking yaman, at ang kinabukasan ng aking anak ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Hindi nila ako kilala, Victoria. Ang aking tinig ay naging kasing lamig ng kamatayan. Akala nila ay ginawa nila akong reyna. Hindi nila alam na ang reynang ito ay marunong sumunog ng sarili niyang kaharian para lang hindi ito makuha ng iba. Biglang isang malakas na bangga ang naramdaman namin mula sa likuran. Nawala ng kontrol ang sasakyan at dahan-dahang tumagilid patungo sa gilid ng bangin na nakaharap sa dagat. Ang huling nakita ko bago ang dilim ay ang mukha ni Celine na nakadungaw mula sa bintana ng kanyang sasakyan, suot ang isang matagumpay na ngiti. At ang mas masakit, nakita ko ang isang familiar na sasakyan na paparating, ang sasakyan ni Rafael. Ngunit sa halip na tumulong, ito ay huminto sa tabi ni Celine. Ang malapot at mainit na likido na dumadaloy sa aking no ay pilit kong binaliwala. Ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng libu-libong bubog, at ang amoy ng tumatagas na gasolina ay nagsilbing babala na ang kamatayan ay nakatitig na sa aking mga mata. Ngunit sa gitna ng pagtagilid ng mundo, ang aking isipan ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Hindi ako pwedeng mamatay rito. Hindi sa harap ng mga taong nagnanais ng aking pagbagsak. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Mula sa basag na windshield, nakita ko ang sapatos ni Rafael na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan namin. Kasunod niya si Celine na ang mukha ay balot ng peking pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Rafael, honey, huwag kang lalapit. Baka sumabog ang sasakyan. Ang tili ni Celine ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa aking pandinig. Tumawag na ako ng tulong pero mukhang huli na ang lahat para sa kanila. Naramdaman ko ang paggalaw ni Doña Victoria sa tabi ko. Siya ay walang malay. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Ang babaeng dati ay itinuturing kong pinakamalaking kaaway ay siya ko, na yung tanging kasama sa bingit ng kamatayan. Isang mapait na irony na tanging ang tadhana lamang ang makakaisip. Elena! Victoria! Ang sigaw ni Rafael ay puno ng desperasyon. Celine, bitawan mo ako! Kailangan ko silang iligtas. Hindi, Rafael. Delikado. Muling humarang si Celine. Tingnan mo, wala nang gumagalaw sa loob. Isipin mo si Baste, paano kung may mangyari sa iyo? Sa pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak, naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng galit na dumaloy sa aking mga ugat. Gamit ang natitira kong lakas, kinuha ko ang isang maliit na piraso ng basag na salamin sa aking tabi. Hindi para saktan ang sarili, kundi para gupitin ang seatbelt na pumipigil sa akin. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay tila isang hudyat ng aking muling pagsilang. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit ng aking mga tadyang, ay gumapang ako palabas ng bintana. Ang bawat gasgas ng semento sa aking balat ay hindi ko naramdaman. Ang tanging nakikita ko lang ay ang silhouette ni Rafael at ang demonyong nakakapit sa kanyang braso. Nang makalabas ako, tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking puting suit ay puno na ng dugo at dumi. Ang aking buhok ay gulo-gulo, ngunit ang aking tindig ay nanatiling tuwid. Tumingin ako ng diretso kay Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel nang makita niya akong nakatayo, isang bangkay na tumangging manatili sa hukay. Elena, ang bulong ni Rafael ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Huwag kang humakbang ng isa pa, Rafael. Ang aking tinig ay galing sa ilalim ng lupa.
malamig at walang bahid ng emosyon. At ikaw, Celine, ang iyong acting ay hindi nauubra. Ang tulong na sinasabi mong tinawagan mo? Alam nating dalawa na ang tanging tinawagan mo ay ang mga tauhan ni Miguel Valdemor. Anong sinasabi mo, Elena? Nababaliw ka na dahil sa aksidente. Ang panginginig ng boses ni Celine ay hindi dahil sa takot sa akin, kundi dahil sa posibilidad na malaman ni Rafael ang katotohanan. Rafael, ang asawa mo ang nag-setup ng aksidenteng ito, patuloy ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paghatol. At ang iyong ina ay nasa loob ng sasakyan yan, duguan dahil sa babaeng pinili mong pakasalan. Ngayon, mamili ka. Ililigtas mo ang iyong ina o itutuloy mo ang pakikinig sa lason ng babaeng ito? Nataranta si Rafael. Tumingin siya sa sasakyan pagkatapos ay kay Celine. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nagsimulang maging isang apoy ng galit. Celine, bitawan mo ako. Na yun din. Rafael, no! Nagsisinungaling siya. Pinuprotektahan lang kita. Sigaw ni Celine, ngunit sa isang marahas na pagbawi, itinulak siya ni Rafael at mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan para iligtas ang kanyang ina. Naiwan kaming dalawa ni Celine sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang maskara ng pagiging pa-victim ay tuluyan ng natuklap. Ang kanyang mukha ay naging kasing pait ng lason. Akala mo ba nanalo ka na, Elena? Bulong niya, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang phone. Maaring mailigtas mo si Victoria, pero ang Alpha Group ay nagsimula na. Sa oras na ito, ang lahat ng accounts mo ay na-freeze na. Wala ka ng pera. Wala ka ng kapangyarihan. Isa ka na namang pulubi na walang pangalan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Isang tawang nanggagaling sa kailaliman ng aking pagkatao. Pera? Kapangyarihan? Akala mo ba yan lang ang sandata ko, Celine? Nakalimutan mo yata. 7 taon akong nabuhay na walang kahit ano. Ang mundong binuo ko ay hindi nakabase sa mga numero sa bangko, kundi sa mga lihim na hawak ko. Inilabas ko ang isang maliit na USB drive mula sa aking bulsa. Ang bagay na kinuha ko mula sa vault ng aking ama bago siya mamatay. Ang lahat ng transaksyon ni Miguel Valdemor, kasama ang iyong pakikipagsabwatan sa pagpatay sa aking ama, ay narito. At ang sistem ng Alpha Group? Hindi ko ito isinalba dahil kailangan ko ito. Isinalba ko ito para magkaroon ako ng access sa kill switch nito. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng 3 minuto, Celine, ang Alpha Group ay maglalaho. Ang lahat ng perang ninakaw nyo, ang lahat ng assets na pinaghirapan ni Miguel, ay mapupunta sa isang trust fund para sa mga biktima ng human trafficking at korupsyon. Kasama na doon ang huling sentimo na nasa pangalan mo. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yon! Susugod sana si Celine sa akin. Ngunit isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa gabi. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking pasabog. Ang aking phone ay biglang umilaw. Isang video call mula sa hotel suite ni Baste. Nang sagutin ko ito, hindi ang mukha ng aking assistant ang nakita ko. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit nakaupo sa tabi ng natutulog kong anak, habang may hawak na gunting na malapit sa buhok ni Baste. Napakahusay na pagkilos, Miss E. Ang boses ni Miguel Valdemor ay tila isang maruming bulong. Pero sa palagay mo ba ay hahayaan kitang sunugin ang kaharian ko nang hindi ako kumukuha ng kapalit? Ang iyong kill switch o ang buhok at marahil ang buhay ng iyong anak. Mamili ka sa loob ng 10 segundo. Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang lamig ng kamatayan na naramdaman ko sa loob ng sasakyan ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman ko ngayon. Tumingin ako kay Celine na ngayon ay nakangisi na ng matagumpay. Tumingin ako kay Rafael na hirap na inilalabas ang kanyang ina mula sa nagliliyab na sasakyan. 10 segundo, Elena.
Ulit ni Miguel. 9, 8. Ang aking daliri ay nakapatong sa button ng aking phone. Ang button na wawasak sa Alpha Group at magbibigay ng hustisya sa aking ama, o ang button na tatawag sa aking security team na maaring huli na ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang aking rasyonal na isipan ay tila ba nabubulag ng matinding emosyon. 7, 6, 5. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa aking pagkatao. Sa screen ng aking cellphone, nakikita ko ang inosenteng muka ni Baste, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang manipis na sinulid ng aking desisyon. Ang tawa ni Miguel Valdemor ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno, isang tunog na puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. 2, 1. Ang boses ni Miguel ay tila isang hatol. Sandali! Ang sigaw ko ay hindi nanggaling sa takot, kundi sa isang matalas na kalkulasyon. Miguel, tignan mo ng mabuti ang screen ng iyong computer. Ngayon din, bahagyang natigilan ang matanda. Ang kanyang mapanuring mga mata ay lumipat mula sa aking anak patungo sa kanyang monitor. Sa sandaling iyon, ang aking mga daliri ay mabilis na sumayaw sa screen ng aking sariling phone. Hindi ko pinindot ang kill switch. Sa halip, binuksan ko ang isang live stream na direktang nakakonekta sa lahat ng social media platforms ng Alpha Group at Montenegro Corp. Anong ginagawa mo, Elena? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Ang video call na ito, Miguel. It is currently being broadcasted live to 10 million people. Ang iyong muka, ang iyong boses, at ang gunting na hawak mo sa tabi ng aking anak, ang buong mundo ay nanonood na yun. Ang aking tinig ay naging kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanyang kumpiyansa. Kung gupitin mo ang kahit isang hibla ng buhok ni Baste, hindi lang ang Alpha Group ang mawawala sa iyo. Ang kalayaan mo, ang reputasyon mo, at ang buhay mo ay matatapos sa harap ng publiko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang kamay na hawak ang gunting ay bahagyang nanginig. Sa likuran niya, nakita ko ang isang anino na dahan-dahang gumagalaw. Si Marcos. Ang aking matapat na tauhan ay nakarating na sa kwarto. Sa isang mabilis na pagkilos, pinitawan ni Marcos ang isang mabigat na bagay na tumama sa ulo ni Miguel, dahilan upang bumagsak ang matanda ng walang ingay. Safe na ang bata, Miss E. Ang maikling ulat ni Marcos bago naputol ang linya. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng aking dibdib. Ngunit hindi ako pwedeng bumagsak. Hinarap ko si Celine na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi alam kung saan tatakbo. Ang kanyang plano ay tuluyan ng naglaho sa hangin. Tapos na ang palabas mo, Celine. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang live broadcast na ginawa ko? Kasama doon ang pag-amin mo kanina tungkol sa pag-setup ng aksidenteng ito at ang pakikipagsabwatan mo kay Miguel. Hindi totoo yan! Fake news yan! Ang sigaw ni Celine ay puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Rafael na ngayon ay karga-karga na ang duguan at walang malay na si Doña Victoria. Rafael, honey, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang ni Elena ang lahat ng iyon. Hindi siya nilingon ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina at sa akin. Ang put na naroon kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkasuklam para sa babaeng nasa tabi niya. Tumahimik ka, Celine. Hinding-hindi na kita. Gustong marinig pa. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis at ambulansya. Ang liwanag ng kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng isang asul at pulang kulay sa madilim na kalsada. Ngunit bago pa sila makarating, isang malakas na tunog ng pagputok ang bumasag sa gabi.
Ang tangke ng gasolina ng aking sasakyan ay tuluyan ng nagliyab na lumikha ng isang malaking bola ng apoy na nagbigay liwanag sa buong paligid. Ang attach ng apoy ay dumampi sa aking muka. Isang paalala na ang lahat ng aking nakaraan ay tuluyan ng tinupok ng gabing ito. Elena, ang iyong ina, ang boses ni Rafael ay paos habang inihihiga niya si Doña Victoria sa damuhan, malayo sa nagliliyab na sasakyan. Kailangan niya ng tulong. Lumapit ako at tinignan ang matandang babae. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang hininga ay mababaw. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin, hindi ko magawang maging kasing sama nila. Kinuha ko ang aking panyo at idiniin ito sa sugat sa kanyang ulo. Buhay pa siya, Rafael. Ngunit ang pamilyang Montenegro na kilala mo ay wala na. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Sa oras na malaman ng publiko ang lahat ng ito, wala nang matitira sa inyong pangalan kundi kahihiyan. Dumating ang mga pulis at mabilis na pinalibutan si Celine. Ang kanyang mga tili at pagmamakaawa ay tila isang ingay na lang sa aking pandinig. Pinanood ko siyang lagyan ng posas at isakay sa loob ng mobile. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan na matagal ko nang hinihintay. Elena, sandali! Humabol si Rafael habang isinasakay si Doña Victoria sa ambulansya. Ang anak natin, nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Gusto kong bumawi. Tumigil ako at hinarap siya. Ang liwanag ng apoy ay nagpapakita ng bawat luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit para sa akin, huli na ang lahat. Ang pagbawi ay hindi nakukuha sa isang gabi, Rafael. At ang pagiging ama ay hindi isang titulo na basta-basta mo na lang pwedeng angkinin dahil lang nagsisisi ka. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Kahit isa lang? Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Ang tanging pagkakataon na ibibigay ko sa iyo ay ang mabuhay sa katotohanan ng iyong mga pagkakamali. Sagot ko habang papasok sa isang itim na sasakyang kakarating lang. Ang sasakyan ni Marcos kasama si Bast. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Bast at mabilis na tumakbo patungo sa akin. Mommy! Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok ang nagsilbing gamot sa lahat ng aking sugat. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking paglalakbay bilang Miss E ay natapos na. At ang aking buhay bilang isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Rafael na nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa at wasak. Ang Alpha Group ay gumuho. Ang Montenegro Corp ay nasa bingit ng skandalo. At ang babaeng minahal niya ay isa ng estrangjero. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar ng aksidente, binuksan ko ang aking laptop. May isang huling dokumento na kailangan kong pirmahan. Ang legal na pagpapalit ng apelyido ni Baste. Mula sa araw na ito, hindi na siya magiging isang Montenegro. Siya ay magiging isang Valeriano, ang apelyido ng aking ama na pinatay nila. Ngunit bago ko maklik ang confirm, isang tawag ang pumasok sa aking private line. Isang boses na hindi ko inaasahan. Akala mo ba ay si Miguel Valdemor ang pinuno? Siya ay isa lamang tauhan, Elena. Ang tunay na nagmamay-ari ng Alpha Group ay ang taong hindi mo kailanman paghihinalaan. Napatitig ako sa screen. Ang numero ay nanggagaling sa loob ng mismong ambulansya kung nasaan si Doña Victoria. Ang bawat salitang binitawan ng misteryosong boses sa telepono ay tila mga bubog na pumasok sa aking pandinig, dahan-dahang humahati sa aking kaisipan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang naglalahong liwanag ng ambulansya sa gitna ng madilim na highway. Sa loob ng sasakyang iyon, naroon ang isang matandang babaeng akala ko ay biktima ng sarili niyang kasakiman. Ngunit paano kung ang lahat ng aking nakita, ang kanyang pagluhod, ang kanyang mga luha, at maging ang kanyang pagkakahandusay sa aksidente,
ay bahagi lamang ng isang mas malaking entablado. Marcus, itabi mo ang sasakyan. Ang utos ko ay maikli, ngunit puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Miss E, delikado pa rito. Kailangan nating mailayo si Baste. Sagot ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa side mirror. I said, "Pull over, Marcus." Ngayon din. Ulit ko, habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking laptop. Nang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, hinarap ko si Baste. Mahimbing pa rin ang kanyang tulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Siya ang aking tanging liwanag. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko hinahayaang lamunin ako ng kadiliman. Hinaplos ko ang kanyang pisingi sa huling pagkakataon bago ako bumaling kay Marcos. Bantayan mo siya. Huwag mong hahayaang may lumapit sa kanya, kahit si Rafael. Sabi ko habang binubuksan ng pinto. Saan kayo pupunta, Miss E? Tatapos sa larong ito, Marcos. Isang beses at para sa lahat. Sumakay ako sa isa pang sasakyan ng aking security detail at mabilis naming sinundan ang ambulansya. Sa loob ng aking isipan, dahan-dahan kong pinagdudugtong ang mga piraso ng puzzle. Si Doña Victoria Montenegro, ang reyna ng manipulasyon. Akala ko ay tinalo ko na siya sa boardroom. Ngunit paano kung ang pagkatalo niya ang naging susi para makuha ko ang Alpha Group, ang kumpanyang siya rin pala ang may-ari? Ginamit niya ako para linisin ang kanyang sariling dumi. Ginamit niya ang aking galit para wasakin ang mga kaaway na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Narating namin ang isang pribadong klinika sa halip na sa ospital kung saan dapat dinala si Victoria. Walang gaanong tao, tanging ang tahimik na hiyaw ng gabi at ang malamlam na ilaw ng emergency room. Pumasok ako ng walang pasabi. Ang bawat hakbang ko ay tila isang babala sa sinumang haharang sa aking daan. Sa dulo ng hallway, sa loob ng isang VIP room, nakita ko ang isang tanawing hindi ko kailanman malilimutan. Si Doña Victoria, ang babaeng dinala ni Rafael na tila ba malapit ng mamatay, ay nakaupo sa kanyang kama. Wala ang oxygen mask. Wala ang panginginig ng mga kamay. Sa halip, may hawak siyang baso ng alak at isang tablet. Ang kanyang muka ay kasing kinis ng isang taong hindi nakaranas ng kahit anong aksidente. Napakatagal mo naman, Elena. Akala ko ay mas mabilis kang mag-isip. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason, kalmado, at puno ng pangungutya. Ikaw, ang bulong ko, ang aking kamao ay nanggigigil sa pagnanais na saktan siya. Ngunit pinili kong manatiling rasyonal. Ikaw ang nasa likod ng Alpha Group. Ikaw ang nagpapatay sa ama ko dahil nalaman niya ang tungkol sa iyong mga illegal na offshore accounts. Ang iyong ama ay masyadong idealista, Elena. Tulad mo rin noon, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang Alpha Group ay binuo ko para protektahan ang yaman ng mga Montenegro. Si Miguel Valdemor, isa lamang siyang aso na marunong sumunod sa utos. At ikaw ang aking pinakamahusay na investment. Ginamit mo ang iyong katalinuhan para palagiin ang Alpha Group habang inaakala mong naghihiganti ka sa akin. In the end, you were working for me all along. Sa tingin mo ba ay mananalo ka pa rin pagkatapos ng lahat ng ito? Kinuha ko ang aking phone at ipinakita ang screen sa kanya. Ang live stream kanina? Hindi lang yon tungkol kay Miguel at Celine. Ang bawat pirma mo sa Alpha Group, ang bawat transaksyong itinago mo, lahat yon ay nasa kamay na ng mga awtoridad na yon. I am one step ahead of you, Victoria. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Talaga ba, Elena? Tignan mo muli ang mga dokumento. Ang pangalang nakalagay bilang chairman at chief executive officer ng Alpha Group mula pa noong unang araw, hindi akin. Hindi rin kay Miguel. Dahan-dahan kong binuksan ang file sa aking laptop. Ang aking hininga ay tila tumigil.
Ang bawat letra sa screen ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Chairman, Elena Valeriano Montenegro. Hindi ito maari. Kailanman ay hindi ako pumirma sa ganitong dokumento. Ang aking tinig ay bahagyang nanginig, isang bagay na bihirang mangyari. Pumirma ka, Elena, nung gabi ng inyong kasal ni Rafael. Ang prenuptial agreement na ipinapirma ko sa'yo, nakatago sa loob niyon ang paglilipat ng lahat ng liability ng Alpha Group sa pangalan mo. Lahat ng krimen ni Miguel, lahat ng nakaw na yaman, ikaw ang may-ari niyon sa mata ng batas. Kung babagsak ang Alpha Group, ikaw ang unang makukulong. At si Baste? Siya ay maiiwan sa akin, ang kanyang legal na lola. Naramdaman kong panlalambot ng aking mga tuhod. Ngunit bago pa ako tuluyang manghina, bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, hingal na hingal, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa amin ng kanyang ina. Mama, anong ginagawa mo? Bakit ka nakatayo? Ang tanong ni Rafael ay puno ng sakit at pagtataka. Rafael, honey, pumunta ka rito. Tawag ni Victoria ng may pekeng lambing. Ang iyong dating asawa ay sinusubukan tayong sirain. Pero huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. Tumingin sa akin si Rafael. Elena, totoo ba ito? Ikaw ba talagang nagpapatakbo ng Alpha Group sa loob ng 7 taon? Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng apoy. Ginamit ako ng ina mo, Rafael. At hanggang ngayon, bulag ka pa rin sa katotohanan. Hindi ako bulag, Elena. Ang sagot ni Rafael ay bumasag sa katahimikan. Dahil ang dokumentong sinasabi ni Mama, ang original copy niyon ay hawak ko na. At pinago ko na ang mga pirma bago pa ito naging opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ano? Anong sinasabi mo, Rafael? Matagal ko nang alam na may ginagawa kang hindi tama, Ma. Kaya noong gabing ikinasal kami ni Elena, pinalitan ko ang mga papel na ipinapirma mo sa kanya. Kinuha ni Rafael ang isang itim na folder mula sa kanyang jacket. Ang tunay na may-ari ng Alpha Group, ang tunay na may pananagutan sa lahat ng krimen, ay ikaw, Victoria Montenegro. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ng kristal ang narinig ng mabitawan ni Victoria ang kanyang baso. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay napalitan ng isang matinding takot. Ngunit bago pa kami makakilos, ang mga ilaw sa buong klinika ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang isang mabilis na pagbukas ng bintana at ang tunog ng isang sasakyang humaharurot palayo. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Victoria. Ang tanging naiwan sa kwarto ay ang basag na kristal at ang amoy ng alak na tila ba simbolo ng isang nasirang kaharian. Elena, kailangan nating umalis. Sabi ni Rafael habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi pa tapos ito. May mga tao si Mama na hindi natin kilala. Binawi ko ang aking kamay. Bakit ko dapat pagkatiwalaan ng isang taong nagsinungaling sa akin sa loob ng 7 taon? Dahil hawak nila si Baste. Ang bulong ni Rafael ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Ang sasakyang narinig mo? Hindi yan kay Mama, kay Miguel Valdemor yun. Nakatakas siya sa mga pulis, Elena, at nakuha niya ang anak natin. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila ba mga luhang hindi ko maibuhos. Ang aking puso ay naging isang pirasong yelo, matigas, malamig, at handang mabasag kung kinakailangan para lamang protektahan ang aking anak. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi o para sa pag-iyak sa balikat ni Rafael. Sa mundong ito, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging mas malupit kaysa sa mga taong nagnanais na wasakin ka. Elena, please, talk to me. May tracker ako sa sapatos ni Baste. I put it there yesterday because I had a bad feeling. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsusumamo habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon. Isang tracker, Rafael? Isang tracker ang naisip mo pagkatapos ng 7 taon ng kapabayaan?
Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo mapupunta sa sitwasyong ito. I know, kasalanan ko ang lahat, pero ngayon, kailangan nating magtulungan. The signal is moving towards the old family rest house sa Antipolo. Doon siya dadalhin ni Miguel. Paliwanag niya habang ipinapakita ang pulang tuldok na gumagalaw sa kanyang tablet. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Marcos. Marcos, nasaan ka na? Miss E, 5 minuto na lang sa likuran niyo. Handa na ang team. Pero may balita ako. Si Doña Victoria, nakataka siya sa klinika bago pa makarating ang mga pulis. Mukhang may kinalaman din siya sa pagtakas ni Miguel. Ang ulat ni Marcos ay tila isang dagdag na pasabog sa gitna ng apoy. Wala siyang takas, Marcos. I want them both. At Marcos, walang mangyayaring masama sa anak ko. Maliwanag? Maliwanag, Miss E. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga puno sa tabi ng kalsada ay tila mga aninong mabilis na naglalaho. Ang aking isipan ay mabilis na nagpoproseso ng bawat senaryo. Si Miguel Valdemor ay desperado. Ang isang taong desperado ay walang kinatatakutan at yon ang pinakadelikadong kalaban. Elena, nung gabing iyon, nung pinalayas ka ni Mama, biglang pagsasalita ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginghinig. Sinubukan kitang hanapin. I swear, I went to your father's house, but they said you already left for abroad. I spent years looking for you. Tumigil ka na, Rafael. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang mga salita ay walang saysay sa harap ng mga taon, na nag-iisa akong lumaban para sa buhay ni Baste. Ang tanging dahilan kung bakit nasa sasakyan ito ako kasama mo ay dahil hawak mo ang tracker. Pagkatapos nito, babalik tayo sa pagiging estrangero. Naramdaman ko ang paghinto ng kanyang hininga, ngunit hindi niya ako pinigilan. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho hanggang sa marating namin ang madilim at liblib na kalsada patungo sa rest house. Ang kumpas ng mga sanga ng puno na tinatamaan ng malakas na hangin ay lumilika ng isang nakakatakot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Huminto kami ilang metro ang layo mula sa gate. Ang lumang bahay ay nakatayo sa gitna ng kadiliman, walang ilaw. Tila isang halimaw na naghihintay ng kanyang biktima. Dahan-dahan kaming bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang sa basang damuhan ay hindi lumilika ng ingay. Tila kami ay mga multong naglalakad patungo sa aming sariling libingan. Nakita ko ang isang pamilyar na bagay na nakalapag sa lupa malapit sa pintuan. Ang maliit na dinosaur toy ni Baste. Dinampot ko ito, ang aking mga daliri ay humaplos sa malamig na plastik. Ang sakit na pilit kong itinatago ay tila ba gustong sumabog, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Ang bawat emosyon ay isang hadlang sa aking layunin. Sa likod tayo dumaan, bulong ni Rafael. May secret entrance doon na kami lang ni Mama ang nakakaalam. Sumunod ako sa kanya. Pumasok kami sa isang maliit na pinto sa ilalim ng teras. Ang loob ng bahay ay amoy alikabok at luma. Sa gitna ng malawak na sala, may isang maliit na liwanag mula sa isang lampara. At doon, nakita ko sila. Si Baste ay nakatali sa isang silya, ang kanyang bibig ay may takip na tape. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ngunit nang makita niya ako, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa. Sa likuran niya, nakatayo si Miguel Valdemor. May hawak na baril na nakatutok sa ulo ng aking anak. Ngunit hindi lang si Miguel ang naroon. Mula sa dilim, lumabas si Doña Victoria. Suot ang kanyang mamahaling coat, kalmado, at tila ba naghihintay lamang ng isang panauhin. Nandito na pala ang bida ng ating kwento. Ang tinig ni Victoria ay puno ng pangungutya. At kasama pa ang aking anak. Rafael, sumali ka na sa amin. Tapusin na natin ang kalokohang ito. Mama, pakawalan mo si Baste. Anak ko siya. Apo mo siya. Sigaw ni Rafael.
Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang batang iyan ay isang mansa sa ating pangalan, Rafael. Isang paalala ng iyong pagkakamali sa pagpili sa isang babaeng tulad ni Elena. Sagot ni Victoria ng walang kurap. Miguel, gawin mo na ang dapat mong gawin. Sandali! Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Victoria, akala mo ba ay wala akong balang alas? Ang lahat ng accounts ng Alpha Group na inilipat ni Rafael sa pangalan mo? I have initiated a global freeze. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng pera mo sa Switzerland, sa Cayman Islands at sa Singapore ay maglalaho. Magiging wala kang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Sinungaling ka! Hindi mo kayang gawin yon! Subukan mo ako, Victoria. Ang laptop ko ay may direct link sa international banking system. Isang click ko lang at ang buong yaman ng mga Montenegro ay magiging abo. Itinaas ko ang aking phone. Ang aking daliri ay nakatutok sa screen. Pakawalan mo ang anak ko at hahayaan kitang umalis kasama ang natitira mong barya. Kung hindi, sabay-sabay tayong mabubulok sa kulungan. Nagkatinginan si Miguel at Victoria. Ang tensyon sa silid ay tila ba isang kuryenteng handang pumatay. Ngunit si Miguel, sa kanyang desperasyon, ay lalong hinigpitan ang hawak sa baril. Hindi ko kailangan ng pera kung patay na kayong lahat, sigaw ni Miguel. Bago pa man siya makakalabit ng baril, isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana ang narinig mula sa itaas. Ang mga tauhan ni Marcos ay dahan-dahang bumababa gamit ang mga lubid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ko naramdaman ang sakit, ngunit nakita ko si Rafael na biglang humarang sa harap ko at nibaste. Isang madilim na mansa ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang puting polo. Rafael! Ang sigaw ko ay hindi na napigilan. Bumagsak si Rafael sa aking paanan, ang kanyang hininga ay mababaw. Tumingin siya sa akin, may isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Elena, protektahan mo si Baste. Hinarap ko si Miguel na ngayon ay natataranta na. Ngunit bago pa siya muling makaputok, isang bagay ang tumama sa kanyang kamay. Isang mabigat na candlestick na ibinato ni Victoria. Napatitig ako sa matandang babae. Ang kanyang muka ay puno ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Hindi ko hahayaang patayin mo ang anak ko, Miguel. Ang anak ko lang ang mayroon ako. Sa sandaling yon, ang mga pulis ay pumasok na sa loob ng bahay. Ang lahat ay tila ba naging isang mabilis na tagpo ng kaguluhan? Si Miguel ay dinakma ng mga awtoridad, habang si Victoria ay naiwang nakatulala sa duguang katawan ni Rafael. Mabilis kong kinalagan si Baste. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Ang kanyang mga hitbi ay tumatagos sa aking puso. Mommy, Daddy is bleeding! Mommy, help him! Tumingin ako kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Ang lalaking kinamumuhian ko, ang lalaking sumira sa aking buhay, ay siya ring nag-alay ng sariling buhay para sa amin. Narinig ko ang malakas na sirena ng ambulansya na papalapit. Ngunit habang hawak ko ang kamay ni Rafael, naramdaman ko ang isang maliit na papel na isiningit niya sa aking palad. Isang liham na may nakasulat na isang address at isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang tunay na pumatay sa ama mo. Ang bulong ni Rafael ay huling narinig bago siya tuluyang nawala ng malay. Pinuksan ko ang papel. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi Miguel Valdemor at hindi rin Doña Victoria. Ito ay isang pangalang matagal ko nang kinalimutan. Ang tanging tao na pinagkatiwalaan ng aking ama bago siya mamatay. Ang amoy ng antiseptiko at ang nakatutulig na katahimikan ng hallway ng ospital ay tila sumasakal sa akin. Ngunit nanatiling tuwid ang aking pagkakaupo. Ang aking puting suit ay tila isang mapa ng karahasan. Puno ng mansa ng tuyong dugo ni Rafael. Hindi ako umiiyak. Ang mga luha
ay para sa mga taong may oras para sa panghihinayang. At sa gabing ito, ang bawat segundo ko ay nakalaan sa paniningil. Miss E, ang bata ay ligtas na sa private suite. Marcus is guarding the door. Ang ulat ni Marcus sa aking tabi. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng respeto. Salamat, Marcus. Bantayan mo siya ng maigi. At ang papel? Tanong ko. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang kinakapa ang maliit na sulat sa aking bulsa. Naka-verify na po. Ang pangalang ibinigay ni Mr. Montenegro, ito ay si Attorney Mateo Fernando. Ang taong humawak ng lahat ng legal assets ng iyong ama bago siya pumanaw. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib na mas masakit pa sa kahit anong sugat. Si Attorney Fernando. Ang taong itinuring kong pangalawang ama. Ang taong nagturo sa akin kung paano bumangon mula sa putik at maging si Miss E. Ang lahat ng aking tagumpay ay tila ba naging isang malaking biro. Ginamit niya ako para linisin ang mga bakas ng kanyang sariling krimen habang itinuturo ang daliri sa mga Montenegro. Elena, isang paos na boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang dating reyna ay mukhang isang desperadong ina na naghihintay ng balita tungkol sa kanyang kaisa-isang anak. Bakit ka pa narito, Victoria? Hindi ba dapat ay kasama ka na ni Miguel sa presinto? Ang aking tinig ay malamig, walang bahid ng awa. Pinayagan ako ng mga pulis dahil sa kondisyon ni Rafael. Elena, please. Anak ko ang nakataya rito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mababaril. Ang kanyang boses ay muling naging matalim, sinusubukang ibalik ang sisi sa akin. Ang klasikong galaw ng isang taong hindi kayang tanggapin ang sariling pagkakamali. Tumayo ako at lumapit sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Huwag mong subukang baliktarin ang kwento, Victoria. Si Rafael ay nabaril dahil sa mga demonyong pinapasok mo sa buhay niyo. Nabuhay ka sa kasinungalingan at kasakiman, at ngayon, ang anak mo ang nagbabayad ng utang mo. Kung gusto mong magkaroon ng silbi sa huling pagkakataon, manahimik ka at magdasal na hindi siya mamatay. Napasinghap ang matanda at napaupo sa upuan. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit wala na siyang masabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod. Miss Valeriano, the surgery was successful. The bullet missed his heart by an inch. He is stable, but he needs time to recover. Ang ulat ng doktor ay tila isang malaking bato na naalis sa aking balikat. Can I see him? Tanong ko. Saglit lang po, bago namin siya ilipat sa ICU. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Rafael ay ang tanging maririnig, isang ritmo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Nakahiga siya doon, maputla at puno ng mga tubo. Ang lalaking minsang naging mundo ko. Ang lalaking naging dahilan ng aking pinakamalalim na pait. At ang lalaking nag-alay ng buhay para sa akin. Umupo ako sa tabi niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpapaalala sa akin ng mga panahong akala ko ay wala ng katapusan ang aming pag-ibig. Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo kami, ay mapapatawad na kita ng ganoon lang, Rafael. Bulong ko sa kanyang tainga. Ang aking tinig ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong makita kung paano ko wawasakin ang taong pumatay sa ama ko. At kailangan mong makita kung paano lumaki si Baste nang wala ang iyong anino. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ng kanyang mga daliri sa aking kamay, isang senyales na naririnig niya ako. Hinalikan ko ang kanyang noo, isang halik ng pamamaalam sa nakaraan at isang pangako para sa hustisya. Lumabas ako ng kwarto nang mas matatag ang loob. Hinarap ko si Marcus. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa opisina ni Attorney Fernando.
na yun din. Miss E, gabi na. Maaring may patibong siya, babala ni Marcos. Hayaan mong subukan niya, Marcos. Sa pagkakataong ito, hindi ako lalaban bilang Miss E ang biktima. Lalaban ako bilang ang bagyong wawasak sa huling haligi ng kanyang kasinungalingan. Nang makarating kami sa building ni Attorney Fernando, ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Ang mga ilaw sa kanyang floor ay nakabukas. Tila ba inaasahan niya ang aking pagdating? Pumasok ako sa kanyang opisina nang walang katok. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang malaking silya, nagbabasa ng mga dokumento habang may hawak na baso ng scotch. Nandito ka na pala, Elena. Akala ko ay mas uunahin mo ang pag-iyak sa tabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba nag-uusap lamang kami tungkol sa negosyo? Ang mga luha ay para sa mga talunan, Attorney Fernando. At narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Ibinagsak ko ang folder sa kanyang mesa. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang pumatay sa ama ko dahil nalaman niya ang tungkol sa iyong paggamit sa Alpha Group para sa money laundering. Tumawa siya, isang tawang puno ng pangumutya. Ang ama mo ay masyadong mabait para sa mundong ito, Elena. At ikaw ang aking pinakamahusay na likha. Ang lahat ng yaman mo, ang lahat ng kapangyarihan mo bilang Miss E? Utang mo sa akin ang lahat ng iyon. Ang utang ko ay binayaran ko na noong gabing pinatay mo ang aking ama. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa pot. At ang kumpanyang binuo mo? Sa loob ng 10 minuto, ang NBI ay papasok na sa pintuang yan. Ang lahat ng ebidensya ng iyong krimen ay na-upload na sa server ng gobyerno. Akala mo ba ay ganun kadali iyon, Elena? Bigla siyang tumayo at may kinuhang isang remote mula sa kanyang drawer. Ang building na ito ay may sapat na pampasabog para burahin tayo sa mapa. Kung babagsak ako, isasama kita. At kasama na doon ang lahat ng records na maglilinis sa pangalan mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi ako kumurap. Gawin mo, Mateo. Mas gusto kong mamatay na kasama ka kaysa mabuhay sa ilalim ng iyong kontrol. Pero bago mo pindutin ang button na yan, tignan mo muna ang iyong screen. Sa kanyang monitor, lumitaw ang mukha ni Baste na kasama si Marcos sa isang ligtas na lokasyon. Ngunit sa tabi ni Marcos ay ang mga tauhan ng NBI na may hawak na warrant of arrest para sa kanya. Ang laro ay tapos na, Mateo. Ang aking tinig ay naging kasing lamig ng kamatayan. Pindutin mo man ang button o hindi, ang katotohanan ay nakawala na. Wala ka ng takas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga armadong lalaki. Ngunit hindi sila mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay pamilyar. Sila ang mga private security ni Doña Victoria. Elena, umalis ka na riyan. Ang boses ni Victoria ay narinig ko mula sa speaker ng phone ni Mateo. Ang taong yan ay sa akin. Siya ang pumatay sa asawa ko at sumira sa aking pamilya. Ako ang tatapos sa kanya. Nagkatinginan kami ni Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na opisina ni Mateo Fernando ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa aking lalamunan. Ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Ang mga armadong lalaki ni Doña Victoria ay nakapaligid sa amin. Ang kanilang mga baril ay nakaturo sa taong itinuring kong gabay sa loob ng maraming taon. Sa kabilang linya, ang boses ni Victoria ay puno ng lason at pananabik sa paghihiganti. Elena, lumayo ka na riyan. Ang muling pag-uutos ni Victoria sa speaker ng telepono. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makikita ng kahit sino pagkatapos nito. Hinarap ko ang camera ng aking cellphone na nakakonekta sa video call ni Victoria. Hindi ikaw ang biktima rito, Victoria. Hindi ang pamilya Montenegro ang nawalan ng haligi dahil sa kataksilan ng taong ito. Ang aking ama ang namatay. Ang aking buhay ang sinira niya. Kaya huwag mong subukang agawin ang sandaling ito sa akin. Natahimik ang kabilang linya. Alam ko ang iniisip ng matandang babae.
Hindi siya sanay na may sumusuway sa kanyang utos. Lalo na ang isang babaeng dati ay pinalayas niya ng walang saplot. Ngunit hindi na ako ang dating Elena. Hinarap ko si Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng pawis. Ang remote ng pampasabog ay nanginginig sa kanyang kamay. Gawin mo, Mateo. Pindutin mo ang button. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kadesperado. Elena, huwag mo akong subukan. Isasama kita sa impyerno. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng galit. Ang impyerno ay ang 7 taong ginugol ko sa tabi mo. Habang pinapasasalamatan kita sa bawat baryang ibinibigay mo, hindi ko alam na galing yon sa dugong kinuha mo sa ama ko. Ang aking boses ay naging kasing talas ng labaha. At ang remote na yan, tumingin ka sa ibaba ng iyong mesa. Dahan-dahang tumingin si Mateo sa ilalim ng kanyang desk. Doon, nakita niya ang isang maliit na device na may kumikislap na pulang ilaw. Isang jammer na itinanim ni Marcos bago pa kami pumasok. Ang signal ng remote mo ay wala ng silbi, Mateo. Ang tanging bagay na sasabog sa silid na ito ay ang iyong reputasyon. Patuloy ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, bawat hakbang ko ay tila isang paghatol. Ibinigay ko na sa NBI ang lahat. Maging ang mga account na itinago mo sa ilalim ng pangalan ng Alpha Group ay na-freeze na. Wala ka ng pera. Wala ka ng kakampi. Wala ka ng kahit ano. Binitawan ni Mateo ang remote. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic sa carpet ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagsuko. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang mga bahikat ay bumagsak, at ang kanyang matatayay na pangarap ay naging abo sa harap ng aking mga mata. Bakit, Elena? Binigyan kita ng lahat. Ginawa kitang Miss E. Ang kanyang tinig ay tila isang hikbi. Ginawa mo akong Miss E para magkaroon ka ng proteksyon. Pero nakalimutan mo ang isang bagay, Mateo. Ang taong itinayo mo sa galit ay ang taong wawasak sa iyo sa oras na malaman niya ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos ay narinig mula sa hallway. Ang mga tunay na operatiba ng NBI ay pumasok na sa silid, itinulak ang mga tauhan ni Victoria sa gilid. Ang katarungan, sa wakas, ay dumating na sa paraang legal at hindi madugo. Attorney Mateo Fernando, you are under arrest for the murder of Arturo Valeriano and for multiple counts of money laundering and estafa. Ang boses ng lead agent ay tila musika sa aking pandinig. Pinanood ko silang lagyan ng posa si Mateo. Habang dinadaanan niya ako, hindi ko siya tinignan. Wala siyang halaga para sa aking pansin. Nang mailabas na siya ng silid, kinuha ko muli ang aking phone. Victoria, tapos na ang palabas. Ang mga tauhan mo ay kailangang umalis bago sila madamay sa operasyon ng NBI, sabi ko sa matandang babae. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Elena? Ang pagkakulong ni Mateo ay simula pa lamang ng pagguho ng Alpha Group. At kapag gumuho yon, damay ang Montenegro Corporation. Ang boses ni Victoria ay puno ng babala. Hayaan mong gumuho ang lahat, Victoria. Mas gusto kong magsimula sa wala kaysa magpatuloy sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Sagot ko, bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Lumabas ako ng building. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa aking mukha. Nagdadala ng isang uri ng kalayaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nagtungo ako sa ospital, diretso sa kwarto ni Rafael. Ang katahimikan sa loob ng ICU ay bumasag sa aking pagod. Nakita ko si Rafael na dilat na ang mga mata, bagaman hirap pa ring gumalaw. Sa tabi niya, nakaupo si Baste, hawak ang kamay ng kanyang ama. Isang tanawing kailanman ay hindi ko akalaing makikita ko. Mommy! Ang masayang sigaw ni Baste nang makita ko. Daddy is awake! Lumapit ako at tumayo sa tabi ng kama. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong at pagsisisi. Elena? Si Mateo? Tapos na, Rafael, wala na siya. Ang katarungan para sa ama ko ay nakamit na. Mahina kong sagot. Salamat.
at patawad. Ang gulong ni Rafael ay sapat na para maramdaman ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Alam kong hindi sapat ang isang bala para bayaran ang lahat. Hindi nga, Rafael. Ngunit sapat na ito para bigyan ka ng pagkakataong maging ama kay Baste. Hindi bilang asawa ko, kundi bilang tao na nagligtas sa kanya. Tumingin ako sa aking anak, na ngayon ay masayang nagkukwento sa kanyang ama tungkol sa kanyang paboritong dinosaur. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon, pumasok si Marcos sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak siyang isang maliit na itim na envelope. Miss E, nakuha namin ito sa safe ni Mateo sa kanyang bahay. May pangalan mo ang nakasulat, pero ang petsa, ito ay isinulat ng iyong ama isang araw bago siya mamatay. Nanginig ang aking kamay habang kinukuha ang envelope. Binuksan ko ito at binasa ang nilalaman. Ang bawat salita ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit ang huling talata ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Elena, aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtiwala kay Mateo, ngunit may isa pang lihim na kailangan mang malaman. Ang iyong tunay na ina, hindi siya namatay sa panganganak. Siya ay buhay, at siya ang dahilan kung bakit gustong sirain ni Victoria ang ating pamilya. Hanapin mo siya sa San Jose bago pa siya mahanap ng mga Montenegro. Napapingin ako kay Rafael, at pagkatapos ay sa labas ng pintuan kung saan naroon si Victoria na nakatayo at nakatitig sa amin mula sa maliit na bintana ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba alam na niya ang lihim na hawak ko ngayon? Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagpalit lamang ito ng anyo, at sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi na ang pera o kapangyarihan, kundi ang mismong dugo na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat salita sa liham ng aking ama ay tila isang apoy na tumutupok sa huling bakod ng aking pasensya. Tumingin ako sa labas ng maliit na bintana ng pinto ng ICU. Doon, nakatayo si Doña Victoria, ang babaeng nagpabigat sa aking buhay sa loob ng maraming taon. Ang kanyang tindig ay tila isang monumento ng kasinungalingan. Matayog, ngunit sa loob ay puno ng anay. Dahan-dahan kong binitiwan ang kamay ni Rafael at hinarap si Baste. Baste, baby, stay here with Daddy. May kailangan lang ayusin si Mommy. Opo, Mommy. Be safe. Ang sagot ng aking anak ay sapat na upang patigasin ang aking loob. Lumabas ako ng kwarto. Ang bawat hakbang ko sa puting sahig ng ospital ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang sa katapusan ng kapangyarihan ni Victoria. Nang makita niya ako, sinubukan niyang isuot ang kanyang maskara ng pagiging dominante. Ngunit nakita ko ang bahagyang pang-inginig ng kanyang mga labi. Elena, anong ibig sabihin ng iyong titig? Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakakulong si Mateo? Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Pilit na nagmamalaki. Hindi ako sumagot agad. Inilabas ko ang itim na envelope at ipinakita sa kanya ang sulat ng aking ama. Sa isang iglap, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa papel at sa aking mukha. Nahanap mo. Ang bulong ni Victoria ay tila isang pag-amin. San Jose, Victoria. Doon mo siya itinago sa loob ng 30 taon. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng semento. Akala ko ay pera at kapangyarihan lang ang dahilan ng pagkamuhi mo sa akin. Pero ang totoo, natatakot ka. Natatakot ka sa katotohanang ang babaeng ninakawan mo ng buhay ay muling babangon sa pamamagitan ko. Wala kang alam, Elena. Ang nanay mo, siya ang sumira sa pamilya ko bago ka pa isinilang. Ang sigaw ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng hallway, dahilan upang lumingon ang ilang NARS. Ang nanay ko ay isang biktima ng iyong insecurity, Victoria. At ngayon, pupuntahan ko siya. At sisiguraduhin ko na ang bawat luhang ibinuhos niya ay babayaran mo ng bawat sentimong natitira sa pangalan mo. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Elena, wait!
You don't know what you're doing. Kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa kanya, masisira ang reputasyon ni Rafael. Do you want to destroy the father of your child? Ang huling hirit ni Victoria ay tila isang desperadong pagtatangka na gamitin si Rafael laban sa akin. Tumigil ako, ngunit hindi lumingon. Ang tanging sisira kay Rafael ay ang katotohanang pinalaki siya ng isang halimaw na tulad mo. At kung kailangang dumaan sa apoy ang lahat para makuha ang katarungan, handa akong maging baga. Mabilis akong naglakad patungo sa parking lot kung saan naghihintay si Marcos. Ang aking isipan ay nakatuon na sa San Jose. Hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi ko nakikita ang muka ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Miss E, handa na ang chopper. Sa loob ng 30 minuto, nasa San Jose na tayo. Ulat ni Marcos habang pinagbubuksan ako ng pinto. Salamat, Marcos. Tawagan mo ang team sa Manila. I want a full background check on every resident of the address in the letter. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong bakas. Habang lumilipad ang chopper sa itaas ng mga ilaw ng syudad, tila ba lumiliit ang mundo ng mga Montenegro. Ang lahat ng kanilang yaman, ang lahat ng kanilang manipulasyon, lahat iyon ay tila mga anino na lamang sa gitna ng katotohanan. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang bahagi ng aking puso na kumakaba. Ano ang sasabihin ko sa kanya? At higit sa lahat, kilala pa ba niya ako? Narating namin ang isang liblib na barangay sa San Jose. Ang chopper ay lumapag sa isang bakanteng lote malapit sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malakas na pag-ikot ng elisi ang maririnig. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bahay. Ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay sumalubong sa akin. Isang amoy na tila ba pamilyar mula sa aking pagkabata. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Kumatok ako sa pinto. Ang tunog ng aking mga daliri sa kahoy ay tila isang panalangin. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahihinang yabag mula sa loob. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng may puting buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay eksaktong refleksyon ng aking sarili. Nabitawan ko ang aking bag. Ang bawat salitang inihanda ko ay naglaho sa hangin. Ina. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Ang babae ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas at hinawakan ang aking muka. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa lahat ng pait na naramdaman ko sa loob ng 7 taon. Elena, aking anak. Akala ko ay hinding-hindi na tayo magkikita. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, puno ng pighati at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng aming pagtatagpo, isang malakas na tunog ng mga sasakyang humaharurot ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Isang grupo ng mga itim na SUV ang pinalibutan ang bahay. Ang mga ilaw ng kanilang mga headlights ay tila mga matatalim na mata na tumutusok sa amin. Mula sa isa sa mga sasakyan, lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Hindi ito tauhan ni Victoria. Hindi rin ito si Miguel Valdemor. Ito ay ang Chief of Police ng aming lungsod. Ang taong malapit na kaalyado ng pamilya Montenegro. Miss Valeriano, kailangan naming makuha ang babaeng yan. Siya ay isang pugante mula sa isang kasong matagal nang nakabinbin. Ang boses ng chief ay puno ng maling awtoridad. Naramdaman ko ang panghigpit ng kapit ng aking ina sa aking braso. Elena, huwag mo silang hayaan. Ang lihim na hawak ko, ito ang wawasak sa buong Montenegro Corp. Hinarap ko ang mga pulis. Ang aking katawan ay nagsilbing kalasad para sa aking ina. Ang aking rasyonal na isipan ay mabilis na nag-isip ng paraan. Hindi ko hahayaang makuha nila siya. Hindi sa araw na ito. Marcus, prepare the defensive line. Bulong ko sa aking earpiece. At Chief, bago niyo gawin ang kahit ano, tignan niyo muna ang live feed sa inyong tablet.
Ang bawat galaw nyo ngayon ay naka-broadcast sa National Bureau of Investigation. Subukan niyong humakbang at magiging kasaysayan ang inyong career. Ang tensyon sa pagitan ng aking team at ng mga pulis ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Sa gitna ng dilim, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Hindi ito galing sa amin. Hindi rin galing sa mga pulis. Isang sniper? Ang tunog ng putok ng baril na umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng San Jose ay hindi nanggaling sa mga pulis, kundi mula sa bubungan ng kabilang gusali. Isang bala ang tumama sa semento, eksaktong 1 pulgada mula sa sapatos ng Chief of Police. Ang usok mula sa tama ng bala ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Miss E, target neutralized. Ang sniper ni Miguel ay wala na sa posisyon. Hawak na namin ang perimeter. Ang mahinahong boses ni Marquez sa aking earpiece ay tila isang anghel ng kamatayan na nagbibigay ng ulat. Hindi ako kumurap. Nanatili ang aking tingin sa Chief of Police na ngayon ay nanginghinig ang mga kamay habang pilit na itinatago ang kanyang takot. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang kanilang mga baril ay dahan-dahang ibinababa habang nakatingin sa paligid. Chief, ang balang iyon ay babala lamang. Ang susunod ay hindi na sa semento tatama. Ang aking tinig ay naging kasing talas ng isang labaha. Bawat salita ay may bigat ng 7 taon kong paghihirap. Alam ko ang tungkol sa iyong sikretong bank account sa BGC. Alam ko ang bawat suhol na tinanggap mo mula kay Doña Victoria para itago ang aking ina. Sa isang pindot ko lang, ang lahat ng yan ay mapupunta sa ombudsman. Elena, hindi mo alam ang kinalaban mo. Ang sigaw ng chief. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng awtoridad. Mali ka, Chief. Ako ang hindi niyo kilala. Lumapit ako sa kanya. Ang aking anino ay tila lumalaki sa ilalim ng mga headlight ng kanilang mga sasakyan. Akala niyo ay pera lang ang dala ko? Dala ko ang bawat dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng Montenegro Corp ay pagmamay-ari ng aking ina, si Maria Valeriano. Ninakaw ito ni Victoria sa pamamagitan ng pamemeke ng mga titulo at pagpapakulton sa aking ina sa isang mental institution dito sa San Jose. Naramdaman ko ang paghitpit ng hawak sa akin ni Ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit nakita ko rin ang apoy ng katarungan na matagal nang nais magliyab. Totoo ang sinasabi niya. Ang boses ni Ina ay naging matatag. Si Victoria ay isang magnanakaw. Pinatay niya ang asawa ko dahil hawak niya ang original na titulo. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang global broadcast. Chief, tignan mo ang screen. Hindi lang ang NBI ang nakatingin. Ang buong bansa ay saksi sa iyong pagtatangka na arestuhin ang isang biktima ng kawalan ng katarungan. Sa loob ng 3 minuto, ang iyong badge ay mawawala na ng halaga. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga helicopter ay yumanig sa buong San Jose. Ang mga ilaw mula sa itaas ay nagmula sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang mga pulis sa paligid ay tuluyan ng sumuko, itinaas ang kanilang mga kamay habang ang mga tunay na alagad ng batas ay bumababa mula sa langit. Hinarap ko ang chief na ngayon ay nakaposas na. Tapos na ang iyong panahon, Chief. At sabihin mo kay Victoria, ang reynang itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Bumalik kami sa Maynila nang may kasamang escort mula sa gobyerno. Dinala ko ang aking ina sa ospital kung nasaan si Rafael at Baste. Ang bawat hakbang ko sa hallway ay hindi na puno ng bigat, kundi ng isang uri ng gaan na tila ba ang lahat ng kadena ko ay tuluyan ng naputol. Nang makapasok kami sa kwarto, natigilan si Rafael. Nakaupo na siya sa kama, bagaman maputla pa rin. Sa tabi niya, si Doña Victoria ay naroon din, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang dignidad. Ngunit nang makita niya si Ina, ang matandang reyna ay tuluyan ng gumuho. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot, na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Maria, ang bulong ni Victoria ay tila isang huling hininga. Victoria, tapos na ang laro.
Ang aking boses ay umalingaw sa buong kwarto, malamig at mapanghusga. Ang lahat ng yaman ng mga Montenegro ay isa sa ilalim sa sequestration. Ang kumpanyang itinayo mo sa dugo ng aking ama at sa luha ng aking ina ay babalik na sa tunay na may-ari. At ikaw ay mabubulok sa kulungan kasama ang lahat ng iyong mga lihim. Ang mga operatiba ay pumasok at dahan-dahang itinayo si Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Pinanood ko siyang ilabas ng kwarto. Ang kanyang mga tili ay tila isang ingay na lang na dahan-dahang naglalaho sa pasilyo. Hinarap ko si Rafael. Rafael, ang katotohanan ay narito na. Ang iyong ina ay isang kriminal. At ang yaman na inaakala mong sa iyo ay bunga ng pagnanakaw. Tumingin sa akin si Rafael ng may malalim na lungkot. Alam ko, Elena, at handa akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Ang mahalaga ay ligtas kayo ni Baste. At salamat dahil nahanap mo ang iyong ina. Lumapit si Baste at hinawakan ang kamay ko at ng kanyang lola. Isang kumpletong bilog ng 3 henerasyon na pinagbuklod ng sakit, ngunit ngayon ay pinag-iisa ng katarungan. Mommy, are we going home now? Tanong ni Baste. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Yes, Baste. We are going home. At sa pagkakataong ito, wala na tayong kailangang katakutan. Sagot ko, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan sumisikat na ang bagong umaga. Ang bawat sentimo ng Montenegro Corp ay nabawi ko. Ang bawat taong nanakit sa akin ay nagbabayad na. Ngunit higit sa lahat, nahanap ko ang aking sarili. Hindi bilang Miss E na puno ng galit, kundi bilang Elena na puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Tumingin ako sa aking ina at kay Baste. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa bawat babaeng sinubukang wasakin ng mundo, ngunit mas piniling bumangon at maging isang bagyo. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa dugo. Natapos ito sa isang bagong simula, kung saan ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng aking bagong kaharian. Isang kaharian na hindi na nakabase sa kasinungalingan, kundi sa katotohanang walang sinuman ang makakasira. 1 taon na ang lumipas mula nang ang bagyong iyon ay dumaan at naglinis sa bawat sulok ng aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Palawan, kung saan ang asul na karagatan ay tila walang hanggan at ang hangin ay hindi na amoy usok at kalawang, kundi amoy ng kalayaan at bagong simula. Ang katahimikan dito ay hindi nakakabingi, kundi isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang balita nitong mga nakaraang buwan ay puno pa rin ng pagbagsak ng mga makapangyarihan. Si Celine ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Ang kanyang mga luha sa korte ay hindi na binalikan ng pansin ng publiko. Ang kanyang mukha na dati ay simbolo ng karanyaan ay naging mukha ng isang babalang hindi dapat tularan. Si Mateo Fernando naman ay habambuhay na mabubulok sa likod ng mga rehas, isang patunay na ang katalinuhang ginamit sa kasamaan ay palaging may hangganan. At si Doña Victoria? Ang dating reyna ng Makati ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na pasilidad para sa mga nakatatanda. Malayo sa mga mansyong dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang kanyang pinakamalaking parusa ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang hiya na kailangan niyang dalhin habang buhay. Sa bawat pagtitig niya sa salamin, ang nakikita niya ay ang babaeng sinubukang burahin ang katotohanan. Ngunit siya mismong nabura sa kasaysayan ng tagumpay. Naramdaman ko ang maliliit na bisig na yumayakap sa aking binti. Mommy, look! I drew a picture of our family! Ang masayang boses ni Baste ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tiningnan ko ang kanyang guhit. Naroon ako, ang kanyang Lola Maria, na ngayon ay malakas na at masaya sa paghahalaman,
at isang lalaking nakatayo ng bahagya sa malayo, ngunit nakangiti. Si Rafael. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng salita na ibinibigay dahil sa awa. Ito ay isang desisyon na ginagawa para sa sariling kapayapaan. Pinatawad ko si Rafael hindi para maging asawa niya muli, kundi para maging malaya ako sa pait na kumulong sa akin sa loob ng 7 taon. Pinayagan ko siyang maging bahagya ng buhay ni Baste dahil ang aking anak ay nararapat na makilala ang kanyang ama na handang magsakripisyo. Ngunit ang aking sariling puso ay nananatiling pagmamay-ari ko lamang. It's beautiful, Baste, sabi ko habang hinahalikan ng kanyang no. May dahan-dahang yabag ng sapatos sa buhanginan. Lumingon ako at nakita si Rafael na papalapit, may dalang isang maliit na basket ng prutas at mga libro para kay Baste. Hindi na siyang lalaking mayabang at kontrolado ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kapakumbabaan at tunay na pagmamahal. Hi Elena, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya nang may pag-iingat. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto. Mabuti, Rafael. Salamat sa pagbisita. Maikli kong sagot. Sapat na para ipakita na may hangganan pa rin ang bawat hakbang. Gusto ko lang sabihin na ang Montenegro Corp ay tuluyan na nating naisalin sa pangalan ni Baste sa ilalim ng Valeriano Foundation. Ang lahat ng kinita nito noong nakaraang buwan ay naipamahagi na sa mga biktima ng Alpha Group. Ang ulat ni Rafael ay tila isang pagbabayad ng utang na hindi kailanman matatapos. Iyan ang nararapat, tumango ako. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa masama. Natatapos ito sa pagbabalik ng dangal sa mga taong ninakawan nito. Nanatili kaming nakatingin sa paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang malaking tabing na nagsasara sa kabanata ng aking paghihigante. Hindi ako naging Miss E para lamang manakit. Naging Miss E ako para patunayan na ang isang babaeng Filipina, kahit gaano pa saktan at apihin, ay may kakayahang bumangon, lumaban, at maghari sa kanyang sariling tadhana. Ang aking ina, si Maria, ay lumabas mula sa bahay at mumiti sa amin. Ang kanyang presensya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang makita siyang malaya at humihinga ng hangin ng katarungan ay mas mahalaga pa sa bawat bilyong piso na nakuha ko sa boardroom. Ang aral na iwan ko sa mundong ito ay simple. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong sigaw, kundi sa lamig ng iyong pagpapasya. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa parang inaasahan mo. Ngunit sa oras na dumating ito, sisiguraduhin nitong ang bawat biktima ay magiging reyna muli. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bawat sandali ng katahimikan. Wala na ang Miss E na puno ng pot. Ang natitira na lamang ay si Elena. Isang ina, isang anak, at isang babaeng malaya. Ang kwento ng aking buhay ay hindi na isang melodrama ng pagkatalo, kundi isang epiko ng tagumpay na isinulat ko gamit ang aking sariling dugo at talino. At sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, alam ko na sa wakas, tapos na ang laban. Ang gabi ay hindi na nakakatakot, dahil ang bukas ay pagmamay-ari ko na.